ay utok ni Father Catalino Arevalo, the late Father Arevalo, ay professor when I was studying Ateneo Loyola School of Theology. At si Father Arevalo, bilang napakagaling na theologian, sabi niya, kung inyong pag-aaralan ng Biblia, ang Diyos ay merong tatlong imahe bilang pakay sa Biblia. Di ba na? God has three images as a father in the Bible. At isa sa mga imahe ng Diyos sa Biblia ay ang Diyos ay napakalayo. Napakalayo. Bakit napakalayo ng Diyos? Kasi Diyos siya. Sino ba tayo mga mortal na tao lamang? Kaya di ba po maliwanag na maliwanag sa Old Testament, kapag ang Diyos mayroong gustong sabihin sa kanyang piniling bayang Israel, nagpapasugo siya ng mga propeta. At pumili ang Diyos ng kanyang mga spokesman, yung mamamagitan sa tao katulad ni Abraham, ni Moses, ni Jacob, etc. Bakit? Sapagkat pawag napakalayo ng Diyos. At dahil napakalayo ng Diyos, hindi talaga siya tunay na nakakaulayaw ng sambayanan ng Israel, kaya tingnan niyo ano nangyari, di ba? Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Yung mga Israelita ay hindi naging tapat sa Diyos. Bakit? Sapagkat wala talaga silang malalim na pinagsamahan. Pero pa kung pangalawang imahe ng Diyos sa Old Testament. Ang pangalawang imahe ng Diyos sa Old Testament ay ang katotohanan na ang Diyos, dahil makapangyarihan, siya ay dapat katakutan. Kaya nga po, di ba, mayroong dito sa Old Testament, you cannot see God and live. At dahil ang Diyos ay dapat katakutan, dahil siya ay inaakala nilang magpaparusa. Kapag hindi ka sumunod sa tipan, ikaw ay paparusahan. At ito ay wala na. Diba? Naakala nila ang Diyos ay nagpaparusa. Mabuti na lang po dulang si Jesus. Maniwala kayo. Kung hindi po dulang si Jesus, hindi magiging paniwala at tunay ang ating pagpiling sa Diyos bilang Ama. Isa po sa pinakamahalagang revelation ni Jesus sa Diyos bilang Ama ay maliwanag na maliwanag sa tinatasan namin the Our Father na ang Diyos ay isang tatay. Bilang tatay, He provides. Bilang tatay, siya'y mapagmahal. Bilang tatay, siya'y maawain. Kaya sinasabi natin, patawarin naman sa aming mga sa. Bilang tatay, ninanais ng Diyos na makasama tayo sa kanyang kaharian. Kaya nga po, pasalamat kay Jesus, pinakilala na sa atin ang Diyos bilang napakabuti. Ito po ay nakakatuwa. Kung ang Diyos sa Old Testament at New Testament ay mayroong tatlong imahe, makikita po ninyo kung anong klaseng tatay meron kayo, mapapanaan po na sa tatlong imahe na yun bilang tatay. Ginagawa, sino rin po mga anak? Sino rin po mga tatay? Na pwede mo sabihin na ang tatay ko parang yung unang imahe ng Diyos sa Old Testament dahil malayo. Ang tatay ko, hindi ako kinakausap. Ang tatay ko, walang pakialam sa aking mga damdamin. Ang tatay ko, hindi ako pinapansin maski sa pagkainan. Ganyan ba klaseng tatay kayo? Ganyan ba klaseng tatay meron kayo? Walang pakialam, malayo. Pangalawa, pwede niyo bang sabihin ang tatay nyo, yung tatay nyo na laki na lang otoridad ang pinapakita? Yung tatay nyo na nanginginig kayo, natatakot kayo, lalo-lalo pag nasingaluan niya. Baka kayo'y paluin. Ang tatay na ninyo, ang ini-exercise na yung kanyang authority para kayo ay mag-behave, matakot. Kaya tuloy lagi na lang kayo nanginginig sa harapan ng inyong tatay, sa harapan ng inyong tatay.
Sana naman po, hindi ganyan yung mga tatay natin ngayon nagsisimula. Malayo sa anak, kinakatakutan lang. Kaya nga po, kung kayong mga tatay na nandito ngayon, alam po ninyo, kayong mga tatay, your being a father is in anticipation the continuation of God's Father. Kung kayo memorize ninyo mga tatay, ang aking pagiging tatay ay ang aking pagbibahagi at ang aking pagpapatuloy ng pagiging tatay ng Diyos. Sa panahon po natin kayo, para bagang ang hirap makilala ang Diyos bilang tatay. Naalala ko nung ako ay bata pang pake, nagtutuwa ko ng katikisip sa mga elementary students. Isang beses, ang aking topic sa kanila ay explain sa kanila yung ama namin. Sa simula ng aking to, sabi ko sa mga bata, alam nyo, ang Diyos ay isang tatay. Tapos sabi ko sa mga bata, itaas ang kamay. Sino sa inyo rito naniniwala na ang Diyos ay isang tatay? Aba, nakuha po ako. Lahat ng bata nagtaas ng kamay. Kumbinsido sila na ang Diyos ay isang tatay. Pero nung tumingin po ako sa isang sulok, may isang bata hindi nagtaas ng kamay. Ninervyos po ako. Nilapitan ko yung bata. Sabi ko sa bata, boy, hindi ka ba naniniwala na ang Diyos isang tatay? Alam mo yung bata, maiyak-iyak, sumagot sa akin. Sabi niya, ibig mong sabihin, Father, ang Diyos papahero. Ibig mong sabihin, Father, ang Diyos sugarol. Ang ibig mong sabihin, Father, ang Diyos mura ng mura. Ang ibig mong sabihin, ang Diyos na senggo. Bakit? Yung tatay ka na pala niya, papahero, sugarol, senggo. Mura ng mura. Kaya tingnan nyo, pagiging tatay, yung mga matay tao. Pamitanda sa akin, Ang Lola. modelo ba nito sa pagiging tatay ay yung tamad, walang trabaho, patuga. Ang modelo ba nito sa pagiging tatay ay yung mga ninanakaw ang pinapakain sa mga anak. Sana naman po, sana ang modelo natin. Ate, parang tayo, yes. Ate, Kaya nga ako kapag nakakasama ng mga tatay, This is my alam mo para kumita sa pagiging Paano gabay. mami to? Pag nakakita ko ng mga tatay na nagtatrabaho sa construction para magustusan ng anak, gusto ko silang salituhan. Yung mga tatay na nagtitiis sa abroad, yung mga tatay na nagtitiis sa dagat, yung mga tatay na binisin ng madaling araw para mabigyan ng marangal ng pamumuhay ng pamilya, maniwala po kayo. Meron na kayong karapatang ituro ang namin sa inyong mga anak. Bakit? Sapagkat ipinakalas mo sa inyong sarili buhay kung ano ba talaga ang pagiging ama. Ayos ka? There is, Professor Ray, I believe